face to face dito sa TV5. Sa wakas, nalaman na at narinig na ni Kuya Monching ang katotohanan na may relasyon po si Rica na kinakasama mo at si Rolly. Bakit nung unang sinabi ni Arlene hindi ka naniwala? Kasi po, wala naman po akong ebidensya eh. Paano ko maniniwala? Wala kang diferensya. Ebidensya po. Ebidensya. Ano ba? Ano ba, ha? Tatlo. Dali lang, direct. Bingi na yata talaga ako. Hindi. Nakainom ako. Hina yung pandinig ko na. Lashing ako. So, wala kang ebidensya. So, hindi ka naniwala. Pero nagmanman ka. Nagmanman po ako. Hindi mo parang binaliwala mo lang. Binaliwala ko po nung una, pero nung... Saan ka ba busy? Hindi naman po sa alak. Siyempre, nagtatricycle din ako. Ano na naman koneksyon ng pagka-tricycle at saka ng alak? Sige nga, Aber. Minsan po kasi, di Hindi na naman maiwasan. makatulog. Ipinit lang ang mata. Tulog na. Magyaya yung barkada, ganyan. Ilang Pero taong ka na ba? Hindi naman po Ilang araw-araw. taong ka na? 25 na. Bata pa. Ilang beses uminom? Ng tubig po. You philosopher me, You, come here, I pitik you. You philosopher me tubig? No, alak. Alak po. Gaano kadalas? Mga 4 na araw po. 4 na gabi po. Sa linggo po. Na gabi sa isang linggo. Ano Sa pong akin- ginagawa niyo pag uwi ng bahay pag nakainom ka, Monching? Diretso tulog. Kakape muna po para may masmasan. Tapos, kinakausap mo ba? Minsan Hindi, po. kinakausap mo ba si Rica? Tinatanong mo kamusta ang naging araw niya? Paano po dadatnan ko? Tulog na. Sinabi kasi ni Rica, sila daw ni Rolly, may plano ng magpakasal. Magsasama sila at mag-aanak. Paano na ang anak ninyo? Kukunin ko yung anak ko. Kaya mong alagaan ang bata? Siyempre naman. Pero, sabi nga ni Rica, sarili mo nga hindi mo maalagaan, hindi mo masikaso, paano pa ang bata? Dahil mula nung naghiwalay kayo, mas lalo daw naging grabe ang pag-inom mo. Siyempre po, dinibdib ko. Iniwan niya ako eh. Kung sinasabi mong dinibdib mo ang pangyayari, isa lang ang ibig sabihin noon, Monching. Mahal mo pa ba si Rica? Siyempre naman po. Kaya mo ba siyang kunin muli kay Rolly? Siyempre, asawa ko po yan. Posibleng hindi ko po kaya kunin sa kanya. At may anak kayo? Opo. Matapos po ang ating naging kwentuhan, mukhang may nakikita tayong malaking pag-asa pa na maayos ang relasyon ni na Arlene at Rolly. Ganon din si Rica at si Monching. At yan po ay sa tulong ng ating trio tagapayo. Mahal kita dahil gusto ko mo akong maanakan, bigyan ng anak. Di naman yun, di ba? Hindi mo sinabi sa kanya. Mahal mo siya, walang kondisyon, di ba? Ang pagmamahalan ko ay, ang bunga nun ay ang anak, di ba? Supling. Ganyan pa man, kung hindi kapalaran, mag-asawang magkaroon ng anak, ay yung kakulangan na yon ay hindi magiging balakid upang Yes, tama. magsama Ibain. sila. Naniniwala ka ba na kung talagang gugustuhin mo magkaanak, magkakaanak? Attorney Ben, meron po bang naging magandang resulta ang ating counseling ngayong umagang ito sa ating mga bisita? Sa kalagayan ni Rica at saka ni Monching Tiangami, mukhang natatanaw ko rito ay mayroong pag-asang magkabalikan ng dalawang partidong ito. Sapagkat nung kinausap ko si Rica at muli kong ipinaalala sa kanya yung naging deklarasyon ni Rolly na mas mahal pa rin ni Rolly itong si Arlene at gustong manumbalik at bumalik ni Rolly dito kay Arlene, ay mukhang nahimasmasan at nabuksan ang isip ni Rica na kung saan siya ay kangay dadapa ay dapat dun siya bumangon.
Kaya Rika, bago ka bumalik at kung tatanggapin ka pa halimbawa ni Monching, ay kailangan kilalanin mo ang naging pagkukulang mo at naging kasalanan mo sa kanya. Kung magkabalikan kayo, ang hangad namin at nais namin, sana'y tuluyan na kayong mabigkis ng sakramento ng kasal. Yun lamang. Una-una, dapat yung isipin din na itong pinagdadaanan ni Arlene, last March 14 lang niya nalaman na hindi talaga siya pwede magkaanak. Itong taon na to. Tapos, nung sasabihin na niya kay Rolly na gano'n ang pangyayari, nakita niya na si Rolly may iba na. So parang doble-doble yung sakit na nararamdaman niya. Pero ang gusto ko sana intindihin mo anong pinakamahalaga dito, panahon. Bakit panahon? Kasi ang panahon na magsasabi kung kailan muling titibok ang iyong puso at makakapaghanap ka ng lalaki na sabihin natin maiintindihan ng kondisyon mo. At doon siguro sana mabuksan mo muli ang iyong puso. Yun lang. Unang-una po, nais ko pong ipaliwanag o liwanagin kay Rolly na ang pagkakaroon po ng anak ay bunga po ng pag-ibig at pagmamahalan na humahantong po sa kasalan, di ba? So, nang sinabi mo kay Arlene na o nag-propose ka na yung pagmamahal, hindi mo naman sinabi, mahal kita dahil gusto kong magkaroon ng anak, di ba? Hindi yun ang unang sinabi mo. Mahal mo siya dahil siya'y mahal mo bilang isang tao, bilang yung pinili upang maging sangirog mo sa puso mo. So ang pagkakaroon po ng anak ay biyaya po, bunga ng pagmamahalan niyo. So hindi po sapat na dahilan dahil hindi ka nabibigyan ng anak ay mangangaliwa ka na, tatalikod ka na. Dito kay Arlene, diba? Arlene, ang pagiging single ay saring calling, bukasyon din. Kaya yung desisyon mo, nahihiwalay ka at babalik ka sa iyong mga kamag-anak, sa mga magulang mo, ay pagtugon po sa tawag ng Panginoon na maging ikaw, gusto mo ka, ikaw, ano ka. Pero sinabi naman ni Doktora, kung titibok muli ang puso mo na matatanggap ka at mamahalin ka ng isang lalaki na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon kahit wala kang maibibigay na anak at mamahalin